Ang ating pong babasahin sa umagang ito, ang pag-aaralan po natin ay nasa aklat po ng mga taga-Roma, chapter 3, verse 21 to 26. Mga taga-Roma 3, 21 to 26. Ngunit ngayon nahayag na kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng kautusan. Bagaman ang kautusan at ang mga propeta ang nagpapatotoo tungkol dito. Ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Hesukristo. Walang pagkakaiba ang mga tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. 24, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. 25. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid, sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. 26. Ngunit ngayon ay pinapakita ng Diyos na siya'y matuwid at itinuturing niyang matuwid ang mga sumasampalataya kay Jesus. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, purihin ka. Salamat po sa iyong mga salita na iyong pong ihahatid sa amin sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa na narito ngayon na naglaan ng kanilang panahon at kanilang kalakasan upang makibahagi sa gawain po na ito ng pagsamba, ng pagpupuri at pakikinig ng iyong salita. Salamat po, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pamagat po ng ating pag-uusapan sa umagang ito ay manampalataya. Sabihin nyo nga, manampalataya. Sino po nakakaalala ng ating naging topic last Sunday? Sino po nakakaalala? May Gcash po sa amin mamaya. Hindi ko lang masasabi kung magkano. Anong topic last Sunday? Anong title? Very good. Bigyan na ano yan ng 5 pisong Gcash. Sige, bigyan mo number mo kay Ma'am Ana mo. Bibigyan ka na 5 piso. Ayan, purihin ang Panginoon. Last Sunday, ang pinag-usapan natin ay manatili sa pananampalataya. Ngayon naman po ay manampalataya. Kung mapapansin niyo po, binibigyan po natin ng diin o ng emphasis ang tungkol po sa pananampalataya. Dahil mahalaga po, maunawaan natin, ano ba yung ating sinasampalatayanan? Parang nakakabulol sabihin. Sinasampalatayanan. Ano ba yung iyong pinaniniwalaan bilang mananampalataya o bilang Kristiyano? Ang ating pong susing talata ay yung verse 26. Sabi doon, ngunit ngayon ay pinapakita ng Diyos na siya'y matuwid at itinuturing niyang matuwid ang mga sumasampalataya kay Jesus. Marahil pong verse 23 ay familiar po sa ating lahat. Romans 3:23. Alam na alam natin yan, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino bang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Maraming beses na po natin itong narinig. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng pananampalataya sa Biblia? Pag Bible po ang ating pagbabasihan, ano po ang ibig sabihin ng word o salitang faith o pananampalataya? Sabi po sa mga Hebreo 11 verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan. Sabi nyo nga, katiyakan. At paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Amen? Sa mga tuwid, ang pananampalataya po, hindi ito simpleng paniniwala lamang. Bagkus ito po ay katiyakan sa isang bagay na inaasahan at paninindigan kung ano yung hindi mo, kahit hindi mo ito nakikita. Amen? Bagaman hindi natin nakikita ang Diyos,
ay naniniwala po tayo na mayroong Diyos. Sapagkat sa disenyo po ng mga bagay sa ating paligid, sa disenyo ng mga nilikha, imposible po na walang nagdisenyo. Tignan mo nga yung katabi mo. Anong sabi sa Bible tungkol dyan? You are fearfully and wonderfully made. Ano naman ang itsura niyan? Nilikha pa rin ng Diyos. Amen? At hindi natin kayang lumikha ng isang bagay mula sa wala. At wala pa akong nakitang bagay na may buhay na nanggaling sa walang buhay. Amen? Kasi yun po yung tinuturo ng Big Bang Theory sa science. Na ang lahat ng bagay ay nagmula sa napakalaking pagsabog. Noon pang unang-una, no? Sabi nila, nagmula ang lahat ng bagay dahil sa isang malaking pagsabog. No? Lahat, pati yung mga may buhay. Pero, saan kayo makakakita ng bagay na walang buhay na nag-produce ng may buhay? Wala. Lahat po yan ang gagaling sa buhay. Amen? All life forms come from life. Amen? Ano ang bagay na may buhay ay galing din sa may buhay. Amen? Ano po ibig sabihin ng pananampalataya? Sabi dito, ito daw po ay katiyakan at paninindigan. Sabi nyo katiyakan at paninindigan. Kahit hindi po natin nakikita ang Diyos, tayo ay naniniwala na may Diyos at nakatitiyak po tayo sa ating puso na totoong may Diyos. Sapagkat ito po ay nilagay ng Diyos sa ating puso. Ang ating pananampalataya ay galing din po sa Diyos. Kung meron ka mang pananampalataya ngayon, hindi mo pwedeng sabihin na ito ay galing sa akin. Maging yung pananampalataya po natin ay galing din sa Diyos. Amen? Mateo 16 verse 15 and 17. Verse 15 to 17. Namali lang po ng type. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pinagpala ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihiyag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Amang nasa langit." Kaya po natin nalalaman na may Diyos at tayo ay naniniwala na may Diyos. Sapagkat ito po ay ipinahayag sa atin ng Diyos. Ang Diyos po ang naglalagay sa puso ng tao upang ito ay maniwala sa Kanya. Amen? Ang kapahayagan na ito ni Simon Pedro patungkol sa Panginoong Hesus ay hindi nagmula sa kanyang sarili, ayon sa Panginoong Hesus, kundi sa Diyos. Kaya wala po tayong maipagmamalaki. Lord, by faith ako. Hindi natin pwedeng ipagmalaki sa Diyos yun. Anong sabi sa Efeso 2 verse 8 and 9? For it is by grace you have been saved through faith, and this not of yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no man should boast. Ang lahat po ay galing sa Diyos. Pastor, kung gano'n, bakit meron pang hindi mananampalataya? Hindi natin pwedeng questionin ng Diyos. Amen? Ang sabi niya kay Moses, I will have mercy to whom I will have mercy. I will have compassion to whom I will have compassion. Hindi natin pwedeng questionin. Lord, ba't ganon? Kung sa'yo naman pala galing, ba't hindi mo na lang bigyan ng faith lahat ng tao? Again, hindi po natin pwedeng pangunahan o diktahan ng Diyos kung ano yung dapat niyang gawin. Sapagkat siya ay Diyos at tayo ay tao lamang. Sabi nga sa Bible, tayo po ay para lang mga palayok at siya yung magpapalayok. Hindi pwedeng sabihin ng palayok,
Sa magpapalaya, bakit mo ako hinulma na ganito itsura ko? Bakit ako mataba? Bakit to payat? Diba? Hindi pwedeng questionin ng palayok yung magpapalayok. Bakit ito? Itong palayok na ito, ganito, maganda. Bakit ako hindi maganda? Sapagkat ang magpapalayok po ay may karapatan at nasa kanya ang kapangyarihan kung ano po ang gusto niyang gawing itsura ng palayok na ginagawa niya. Amen? Kaya ito po ay, sabi ng Panginoon, hindi ito galing sa iyo, Pedro, na anak ni Jonas. Sabi ng Panginoon sa kanya, pinagpala ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao. Hindi ito galing kay pastor, hindi ito galing sa kahit na sino. Kami po ay ginamit lang ng Panginoon. Pero ang totoo nagpahayag sa iyo niyan, kaya kami pananampalataya, yan ay galing sa Diyos. 1:6:44, walang makakalapit sa akin, malibang dalhin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. At ang lumalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Hindi ka makalalapit sa Panginoong Hesus kung hindi ito niloob ng Diyos Ama. Kung hindi ka inilapit ng Diyos Ama. Kahit baliktarin mo pa, hindi rin tayo makakalapit sa Diyos Ama maliban na mamagitan sa atin ang Panginoong Hesus. Because He is our mediator. He is the one and only mediator. There is one mediator between man and God, and that is the man, Jesus Christ. Yung Jesus na nagkatawang tao, siya yung naging tagapamagitan natin sa Diyos. Amen? Kung hindi nagkatawang tao ang Panginoong Jesus, walang mamamagitan. Hindi po pwedeng anghel, hindi po pwedeng kahit na sino, kahit yung pinakamataas na anghel ay hindi po naging sapat upang mamagitan sa ating mga tao. Tanging ang Panginoong Jesus lamang po ang pwedeng mamagitan. Hindi po yung mga santo, hindi yung mga kung sino pa man, hindi po yung Papa sa Roma, hindi po yung pare. Walang sino ang pwedeng mamagitan sa iyo at sa Diyos. Mananalangin ako sa ganito. Nakagat ako ng aso, mananalangin ako kay San Lazaro. Diba? Tama po ba? Kay San Roque, kay Santa Lucia, Megamon. Na walang pwedeng mamagitan po sa atin, kundi ang Panginoong Hesus lamang. Maaaring yung mga santong yan, pwedeng gawin mong inspirasyon, di ba? Sila yung namuhay ng banal. Pero hindi po yan magiging tagapamagitan natin sa Panginoong Hesus. Amen? Ayon po sa Hebreo 11 verse 6, and without faith it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Kung wala po tayong pananampalataya, ay hindi po tayo kailanman kalulugdan ng Panginoon. Without faith, we can never please God. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus sa 1:20 verse 29, sinabi sa kanya ni Hesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka. Mapapalad ang hindi nakakita, gayon may sumasampalataya. Ang totoong mapalad, ang totoo pong pinagpala sa buhay po na ito, ay yung may pananampalataya. Makamtan mo man ang lahat ng yaman sa mundo, pero wala kang pananampalataya sa Panginoon. Wala kang kaligtasan. Bali wala rin po natin. Amen? Kaya ang totoo pong pinagpala ay yung taong merong pananampalataya. Again, ano po ang pananampalataya? Katiyakan at paninindigan. Yung talagang tiyak ka. Kahit pagbalik-balik na rin man ang sitwasyon, alam mo sa puso mo, naniniwala ka
ikaw ay anak ng Diyos. At mayroong Diyos na magliligtas sa atin. Amen? Minsan daw po nagkaroon ng diskusyon ng isang estudyanteng Kristiyano at yung kanyang profesor na hindi naniniwala sa Diyos. Sabi ng kanyang profesor, hindi ako naniniwalang may Diyos. Hindi pa siya nakita kahit kailan. Diba? Yan po yung katuwiran ng mga pilosopo. At sabi niya, kung gayon, aking sinasabi na walang Diyos. Sumagot naman po yung estudyante. Na napakasimple lang po nung sagot ng estudyante na Kristiyano. Sabi niya, mga classmate, nakikita niyo ba yung utak ni Sir? Sabi ng mga kaklase niya, hindi. Sabi po nung estudyante, kung ganon, sa makatuwid, walang utak si Sir. Madalas po ito ang kwento ni Pastor. Kaya't mas mapalad po yung hindi nakakakita subalit sumasampalataya. Because faith is believing though you are not seeing. Ulitin po natin. Faith is believing though you are not seeing. Kahit wala kang nakikita. Kasi ang tawag po, to see is to believe. Pakita mo muna sa atin. Kung totoo may Diyos, ba't hindi siya bumaba rito at pakita niya yung kanyang sarili? O kung totoong nabuhay nga si Jesus, nasan yung kanyang mga medical record? No? Bigyan mo mo ng ebidensya. Ganyan po yung katwiran ng mga tao hindi naniniwala sa Diyos. Walang pananampalataya. Kung minsan sa ating mga Kristiyano, Lord, totoo ka ba? Kasi kung totoo ka, bakit ganito yung buhay ko? Ba't ganito pa rin yung sitwasyon ko? Patunayan mo sa akin na totoo ka. Yun po ba ay matatawag natin pananampalataya? Yung ikaw ay naghahanap ng material blessings para mapatunayan mo na may Diyos. Ang tunay pong pananampalataya, kahit hindi mo pa nakikita, hindi mo pa nahahawakan yung isang bagay, naniniwala ka, tiyak ka, na yun po ay mangyayari. Amen? Nakikita mo ba ang hangin? Hindi. Pero naniniwala ka na may hangin. Nakikita mo ba yung utak ng katabi mo? Ay, tingnan mo. Diba? Hindi mo nakikita, pero naniniwala ka, may utak yan. Diba? Kahit pa paano. Meron naman. Diba? Kahit hindi natin nakikita yung mga bagay na ito sa ating paligid, naniniwala tayo, alam natin na meron. Sapagkat yan po ay ating napatunayan. No? Alam natin, kahit mahirap yung ating sitwasyon, napatunayan na natin sa buhay natin na tayo ay tinutulungan ng Panginoon. Yun po yung piece of evidence na kahit na sino po ay hindi pwedeng baliin. Amen? Minsan sa buhay mo, napatunayan mo na totoong may Diyos. Huwag ka nang aalis dun sa pananampalataya niya. Ano po ang mahalagang katotohanan sa Biblia na dapat nating panampalatayanan o paniwalaan? Una po, manampalataya ka na ang katuwiran ay galing kay Kristo. Yung ating katuwiran or righteousness. Sabi doon sa verse 22, ito po yung ating pinaniniwalaan. Verse 22, ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Jesucristo. Walang pagkakaiba ang mga tao. Kaya lang tayo ibibilang na matuwid ay dahil sa Panginoong Jesus.
Hindi dahil sa mga ginawa mo o hindi mo ginawa. Hindi natin kayang maging matuwid sa ating sarili lamang. Amen? Kahit anong bait mo, kahit anong sunod mo, kahit anong pilit mong sundin yung 10 utos, hindi po yun ang magliligtas sa atin. Hindi po yun ang magsasabi sa atin na tayo ay matuwid. Sabi po dun sa verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Wala pong exempted. Lahat tayo makasalanan. Amen? Kahit gaano ka pa katagal na Kristiyano, wala po tayong ligtas sa kasalanan. Lahat tayo nagkakasala pa rin. Pero hindi po yan dahilan para sabihin na, ay, pagpapatuloy ko na ng kasalanan ko. Kasi ligtas naman ako. Hindi po yun lisensya upang tayo ay magpatuloy sa kasalanan. Hindi po yun pwedeng ikatwiran. Amen? Lahat tayo ay makasalanan sa paningin ng Diyos at walang sino man ang mga pagsasabi na hindi siya nagkakasala. Tanging ang Panginoon Jesus lang po ang nabuhay sa mundo na hindi nagkasala. Kahit kailan. Mga Hebreo 4:15, ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan subalit kailan may hindi siya nagkasala. Maganda po, tandaan natin itong mga talata po ito. Dahil ito po ay mahalaga patungkol sa ating pananampalataya. Pero lahat po tayo ay makasalanan, kaya't hindi po tayo maliligtas dahil sa pagsunod sa kautusan. Dahil hindi po naman natin kayang sundin ng lubos ang kautusan. Sino dito ang hindi nagsisinungaling? Taas ang kamay. Wala. Kasi lahat tayo nakakapagsinungaling pa rin. Tama po. Sino dito yung hindi tumitingin ng malaswa sa ibang tao, sa kanyang kapwa? Hindi po yun mawawala kasi nariyan po yan sa atin hanggang tayo ay nasa katawang lupa. Meron po tayong pagnanasa ng laman na tinatawag. Amen? Sabi din sa Santiago 2 verse 10, ang lumalabag sa isang utos kahit tumutupad sa iba pa ay lumalabag sa buong kautusan. Kaya ang Panginoong Jesus galit na galit dun sa mga self-righteous na tao. Kasi nasabi nila, ay nagawa ko na lahat yan. Diba naalala niyo yung mayamang lalaki na kinausap ng Panginoon, yung the rich young man. Nasabi niya, tinanong niya ang Panginoon, Panginoon, paano ko makakamit ang kaharian ng langit? Nasagot ng Panginoon, susundin mo yung 10 utos. Nasabi ng mayamang lalaki, nagawa ko na po lahat yan. Ano yung kulang pa? Nasabi ng Panginoon, ipagbili mo lahat ng iyong kayamanan at sumunod ka sa akin. Napakadaling sabihin na sinusunod natin yung kautusan. Na tayo ay matuwid, tayo ay mabait. Sarili po nating paningin. Yung pong self-righteous, ang tingin niya sa kanyang sarili, tama naman yung kanyang ginagawa. At yung ibang tao ay mali, mga makasalanan. Kaya nga yung isang Pariseo po, nung siya'y nananalangin, sabi niya, Panginoon, salamat dahil hindi ako katulad ng magnanakaw na ito. Diba? Yun po yung self-righteous. Hindi niya tinitignan yung sarili niyang karumihan. Ang nakikita niya yung karumihan ng kanyang kapwa. Amen? Wala pong sino mang matuwid. Lahat tayo ay makasalanan. At sabi po rito sa Santiago 2 verse 10, ang lumalabag sa isa, kahit malabag mo yung isa lang, nilabag mo na lahat. Meron bang mga pagsasabi na minsan wala siyang nalabag na batas? Lahat po tayo guilty sa kasalanan.
Kaya't kailangan mong manampalataya na tanging kay Kristo lamang nanggagaling ang ating pagiging matuwid o righteousness. Ang sino man na hindi mananampalataya kay Kristo ay wala pong makakasahang kaligtasan sapagkat siya po ay bibilang na kaaway ng Diyos sa huling araw. At ang lahat ng kaaway ng Diyos ay wala pong ibang pupuntahan kundi malagim na kaparusahan. Marahil ikaw ay iniisip mo sa mga oras nito, bata pa naman ako. Matagal pa naman yan. Diba? Hindi pa naman siguro babalik ang Panginoong Hesus. Pero sino po ang makapagsasabi? Sino ang kaya makapagsabi kung kailan siya mamamatay? Wala. Hindi rin natin alam kung kailan babalik ang Panginoong Hesus. Hindi natin alam kung kailan darating ang huling paghuhukom. Paano kung bukas na o sa makalawa? Ang tanong, nakahanda ka ba? Tanungin mo yung katabi mo, ready ka na ba? Game ka na ba? Yan, handa ka na ba sa paghuhukom? What if haharap ka na sa Panginoon? Ngayon din, ano yung pwede mong gawing basihan upang ikaw ay papasukin sa langit? Kapatid, makinig po tayo mabuti. Ano yung pwede mong maging basihan upang ikaw ay makapasok sa langit? Ano po yung sabi sa Bible? Ang sabi doon, Panginoon, nagpalayas kami ng mga demonyo sa pangalan mo. Nagpagaling kami, gumawa kami ng mga himala sa pangalan mo. Anong sagot sa kanila ng Panginoon? Lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. Ang pananampalataya, hindi po yan nakikita. No? Sa dami ng iyong ginagawa sa church. Hindi po yun doon napapatunayan. Lord, ako po ay praise and worship team sa church namin. Ako po ay Sunday school teacher. Na parang ganun po yun, di ba? Itong mga taong ito, pinagmamalaki nila na sila ay gumawa ng mga himala, nagpalayas ng mga demonyo. Pero anong sagot ng Panginoong Hesus sa kanila? Lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. Anong sakit? Kapag yan yung maririnig mo sa Panginoon, kapag ikaw ay humarap na sa Kanya. Ano yung masarap mapakinggan na sasabihin ng Panginoon sa atin? Lumapit kayo sa akin, kayong aking mga matapat na lingkod. Aking mga mabuti at matapat na lingkod. Come to me, my good and faithful servant. Ang tanong, are you a good and faithful servant? Puno ka ba ng pananampalataya sa Panginoon? Ikaw ba ay puno ng kabutihan? Naging mabuti ka bang katiwala ng Panginoon? Amen? Hindi po naman sinabi ng Panginoon, come to me, my good and wealthy servant. Come to me, my good and very good singer, servant. My generous servant. Anong sabi doon? My good and faithful servant. Ang pagbabasihan pa rin po yung ating faith. Ikaw ba ay nanampalataya sa Panginoong Hesus? Yun po ang tunay na pananampalataya. Mateo 5 verse 20. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo, ng kautusan at mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit.
Ang tanong po, kaya mo bang tapatan o higitan ang katuwiran ng mga Pariseo o tagapagturo ng kautusan noong kapanahunan ng Panginoong Hesus? Sino ba itong mga Pariseo na ito? Ang mga Pariseo po itinuturing na mataas sa lipunan. Hindi ka pwedeng maging Pariseo kung ikaw ay hindi mo kayang kabisaduhin ang kautusan. Kahit wala po silang hawak na kautusan, kaya po nilang i-recite word for word ang kautusan. Kaya nga sila tinitingala sa lipunan. Para po silang mga lawyer, kabisado ang batas. Diba tayo, pag sinabing, ay, attorney yan, lawyer yan. Ang taas ng respeto natin. Ganon din po, yung mga Pariseo, itinuturing po silang tagapagturo ng kautusan. Kabisado po nila ang salita ng Diyos. Nagdadasal sila ng maraming beses sa isang araw. Nag-aayuno at marami pa pong ibang bagay na may kinalaman sa relihiyon. Ang tanong, kaya mo bang tapatan yun? Ilang beses ka mag-pray sa isang araw? Ilang verses sa Bible ang kabisado mo? Bukod sa John 3:16. Kung yun po ang pagbabasihan natin ng katuwiran, hindi po natin kayang tapatan. Ulitin ko, sabi ng Panginoong Hesus, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kung ikaw ay religious lang, hindi ka pwedeng makapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi itong mga Pariseo po, tagapagturo ng kautusan, ang kanilang kaligtasan, ang kanilang righteousness ay nakabase lamang sa kanilang religious acts. Kung ikaw ay taong relihiyoso lang, lahat ginagawa mo religiously, you will not enter the kingdom of heaven. Sabi ng Panginoong Hesus. Kung yung righteousness mo, dun lang nang gagaling. Di ba maraming tao relihiyoso? Kung mag-pray, di ba? Talagang mayat-maya. Pero sabi ng Panginoon, baliwala yan. Hindi pa rin yan yung makapagliligtas sa atin. Kung yan po ang magiging basihan, kaya mo bang tapatan ang kanilang mga ginagawa? Sabi nga natin, kabisado nila ang aklat ng kautusan. Wala po rito sino man ang kayang tumapat doon. Hindi natin kayang tapatan. Subalit kung ang iyong pagiging matuwid ay nagmumula sa Panginoong Hesus, ang sagot po ay oo. Kaya nating higitan. If our righteousness comes from Jesus, and not from religion. Kaya ang mahalaga po, hindi po reliyon, kundi relasyon sa Panginoon. Dahil ang relihiyon po, hindi po yan yung magliligtas sa atin. Sa totoo lang, ang dami na pong taong namatay dahil sa relihiyon. Ang tao handang pumatay alang-alang sa relihiyon. Pero anong kulang? Relasyon sa Panginoon. Ang taong may relasyon sa Diyos ay takot magkasala. Ang taong may relasyon sa Diyos, takot sa Diyos. Tanungin mo yung katabi mo, may takot ka pa ba sa Diyos? Ikaw, tanungin mo sa sarili mo, may takot pa ba ako sa Diyos? Sa mga pinaggagawa ko sa buhay ko, pinapakita ko ba na ako ay may takot sa Diyos? Dahil ang taong may relasyon sa Diyos ay takot sa Kanya.
Kapag ikaw mahal na mahal mo yung iyong karelasyon, takot kang mawala yan. Amen? Takot kang gumawa ng bagay na ikasisira ng relasyon nyo. Amen? Dahil mahalaga sa iyo ang relasyon ninyo. Yung taong relihiyoso, hindi niya mahal yung tao. Ang mahal niya yung ginagawa niya. Amen. Ikumpara po natin sa ating pakikipagrelasyon sa ating kapwa. Kung ikaw ay religious lang, hindi mo talaga mahal yung tao. Ang mahal mo na lang yung mga ginagawa niya. Yun po yung religion. Ang mahal mo yung mga ritual. Kaya kapag wala na yun, hindi mo na masabi na may faith ka pa rin. Amen? Doon po sa ating nakagisnan na kapaniwalaan, mahalaga po yung mga tinatawag na sakramento. Sabihin nyo nga, sakramento. Kapag nawala po yung isa doon, ay ano ba, hindi ka ligtas. Wala kang sakramento ng binyag. Pagka yung bata hindi na binyagan, baka maging tiyanak. Diba? Wala ka pang sakramento ng kumpil. Yung sakramento ng kasal. Yun po, lahat ng yun ay mga religious. Mga religious acts lang po yun. Hindi po doon nakabase ang ating pananampalataya at kaligtasan. Kaya't ikaw ay manampalataya kay Jesus at tanggapin mo ang kanyang katuwiran. Again, ano po yung ating mahalagang pinaniniwalaan? Ang ating katuwiran ay galing sa Panginoong Jesus lamang. Hindi galing sa sarili nating katuwiran. Kasi wala nga pong sino man sa atin ang matuwid. Walang sino man sa atin makakapagsabi na, Lord, ako matuwid ako. Kasi mabait ako, kasi reliyoso ako, kasi sinusunod ko yung 10 utos. Ayaw ko, binyag na ako, kaya ako, sigurado na ako, maliligtas ako. Ulitin po natin, it is not religion that will save you, but the righteousness that comes from our Lord Jesus Christ. Doon lang tayo ibibilang na matuwid. Kapag tinanggap mo yung katuwiran na galing sa Panginoong Hesus. Pag tinanggap mo sa sarili mo, hindi ko kaya maging matuwid, Panginoon. Pero sa pamamagitan mo, ako ay nabibilang na matuwid. Pangalawa, manampalataya ka na sapat na ang dugo ni Kristo. Basta parang di pa rin tapos yung Semana Santa. Mga kapatid, hindi lang po tuwing Semana Santa dapat pinag-uusapan ang patungkol sa dugo ng Panginoong Hesus. Amen? Hindi lang po ito by season. Dapat nga lagi mong nasa isip, ako ay tinubos ng dugo ni Kristo. Kapag yan ang laging nasa isip mo, matatakot kang gumawa ng mali. Matatakot kang gumawa ng kasalanan. Bakit? Kasi nakatatak sa isip mo, ako ay binayaran ng dugo ni Kristo. Kaya ako naligtas dahil sa dugo ni Kristo. Hindi basta-basta lang yung pinambayad sa kasalanan ko. Amen? Hindi ka basta lang naligtas. May nagbayad para sa iyo. Kaya siya naging libre kasi may nag-sponsor. Inisponsoran ka ng Panginoong Hesus. Ay hindi na ikaw magbabayad, ako na lang. Ano yung pinambayad niya? Yung kanyang sariling dugo. Amen? Kapag yan na nakatatak sa isip mo, hindi mo yun babaliwalain. Pero, kaya siguro hindi natin masyadong siniseryoso ang Panginoon. Kasi hindi natin iniintindi na dugo niya yung pinambayad sa ating kaligtasan.
na kundi dahil sa dugo ng Panginoong Hesus, hindi po tayo maliligtas. Amen? Are you serious about your Christian life? Are you serious about your salvation? Or the salvation of your loved ones? Seryoso ba tayo? Tingnan mo yung katabi mo kung seryoso pa yan. Alam niyo ba kung gaano kaseryoso yung pinag-uusapan po natin? Kapag ikaw ay hindi ligtas, ibig sabihin lang doon, ikaw ay mapupunta sa kaparusahan. Yung init na nararanasan natin ngayon, kulang pa yan sa init sa impyerno. Sino dito kayang manatili dun sa labas, kahit mga 1 oras lang? Ibibilad ka namin. Sino dito? Kahit sabihin nyo, ayun, mga local na, mga locals. Kahit sabihin nyo, sanay kayo sa initan. Mapapasok ka pa rin. Sa loob lang ng 1 oras lang. Pero sa impyerno, gaano kainit at gaano katagal. Walang katapusan na kaparusahan. Pero hindi pa rin natin siniseryoso. Amen? Bakit? Kasi mas seryoso tayo sa mga bagay dito sa mundo. Lord, saka ako naiisipin yan? Wala pa naman. Tama? Lord, buhay pa naman ako eh. Saka ko na lang iisipin yan, yung buhay na walang hanggan. Masaya pa ako sa ginagawa ko eh. Tama po. Madalas ganyan po yung katwiran natin. Lord, enjoy pa to eh. Saka mo na lang ako kulitin dyan. Sabi sa verse 25, siya ay inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Hindi po ito para sa lahat ng tao. Para lang kanino? Sa lahat ng sumasampalataya. Again, linawin natin. Pag wala kang pananampalataya, hindi ito para sa iyo. Amen? Kaya ang kaligtasan po, hindi ito para sa lahat. Ang pag-ibig ng Diyos para sa lahat. Minahal niya tayo kahit tayo makasalanan. Pero ang kaligtasan, ito po ay para lang sa mga sumasampalataya. Amen? Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Kaya hindi pa dumarating ang huling paghuhukom kasi nagtitimpi pa ang Diyos. Pinagtitiisan pa niya tayo. Inaantay pa niya na yung mga tao maligtas, magbagong buhay, tumalikod sa kanilang kasalanan, at magsuko ng kanilang buhay sa Panginoon. Ang dugo ng Panginoong Hesus ay sapat na bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin, wala ka nang pwedeng idagdag. Hindi mo na ito pwedeng dagdagan ng kahit ano pa man. Kasi sapat na yung dugo ng Panginoong Hesus. Tayo ay tinubos ng banal na dugo ni Jesucristo. Nananampalataya ka ba na hinugasan ng dugo ni Kristo ang iyong mga kasalanan? Sino dito ang tiyak na siya ay ligtas na? Baka hanggang ngayon wala ka pang katiyakan ng kaligtasan. Kapatid, tinubos ka na ng banal na dugo ng Panginoong Hesus. Kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoong Hesus, ikaw ay meron ng katiyakan ng kaligtasan. Amen? Kung wala ang pag-aalay ng dugo, ay wala rin kabayaran para sa mga kasalanan. Mga Hebreo 9:22, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo. At kung walang pag-aalay ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Sa Old Testament po, kapag ang tao ay hihingi ng tawad sa Diyos, kailangan meron siyang iaalay
na dugo ng hayop. Kung ikaw ay mahirap, no, wala kang pwedeng excuse. Ang nire-require po ay 2 ibon. Dalawang maliit na ibon. Yun po yung papatayin, no, para maging alay sa iyong kasalanan. Yun po ay noong lumang tipan. Kaya sabi ng Panginoon, hindi na sapat ang dugo ng hayop para sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng mga tao. Kaya once and for all, inialay ng Panginoon Hesus ang kanyang buhay, inialay niya yung kanyang sariling dugo para sa ating mga kasalanan. Hindi na siya nalulugod sa dugo ng mga hayop. Dati, bawat kasalanan po ng tao, ang pambayad ng kasalanan ay dugo ng hayop. Yun po yung sinasabi dito sa Hebreo. Ay, binasa po natin, Hebreo 9:22, na halos lahat ay nililinis sa pamamagitan ng dugo. Pero ngayon, hindi na po yun required na ikay mag-alay ng dugo ng hayop. Kasi ano na po yung naging kabayaran sa kasalanan natin? Dugo ng Panginoong Jesus. Kaya sabi natin, ito po ay sapat na. Wala ka nang pwedeng idagdag. Lord, gagawa ko ng mabuti para maligtas ako. Parang talagang sigurado ako, lahat ng relihiyon sasalihan ko. Di ba? Lahat naman yan, patungo sa iisang Diyos. Mali po. Hindi na natin pwedeng dagdagan pa ang ginawa ng Panginoong Hesus, sapagkat yun ay sapat na. Tanging ang dugo lamang ng Panginoong Hesus ang sumapat upang tubusin ang sangkatauhan sa mga kasalanan. Tayo'y nililinis ang dugo ni Kristo kung tayo'y nananampalataya sa Kanya. Amen? Ang ating mga kasalanan ay hindi binayaran ng ginto o pilak o ng kahit anong material na bagay, kundi ang dalisay na dugo ng Panginoong Hesus. Ito po yung dapat nating tandaan. Ano man ang mangyari, ikaw ay bayad na ng dugo ng Panginoong Hesus. Ang tanong, ikaw ba ay nananampalataya na ikaw ay nilinis na ng banal na dugo ng Panginoong Hesus? Kasi kung hindi ka nananampalataya, hanggang ngayon, nasa iyo pa rin ang puot ng Diyos. Hanggang ngayon, ikaw ay patungo pa rin sa kaparusahan. Unang Pedro 1:18-19. Alam ninyo kung ano ang ipinagtubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Pinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, the precious blood of Jesus Christ. Yun yung pinambayad sa dugo mo. Siya'y tulad ng kordero, walang dungis at kapintasan. Imagine, ang Panginoong Hesus walang kasalanan, malinis, pero inaon niya yung karumihan, yung kahihiyan, alang-alang sa atin. Tapos binabaliwala mo lang. Tama po ba? Madalas ini-ignore lang natin ang Panginoon sa buhay natin. Samantalang siya, inialay niya ang lahat alang-alang sa atin. Sa paanong paraan natin siya ini-ignore? Sa hindi natin pagsunod sa kanyang kalooban. Sa hindi natin pagbabasa ng kanyang salita. Sa hindi natin pananalangin. Sa hindi natin pagmamahal sa ating kapwa, pinabaliwala natin ang Panginoon. Kaya ang sabi sa Bible, lumapit kayo sa akin, kayong aking mabuti at matapat na lingkod. Sapagkat ako ay nagutom at inyong pinakain. Ako ay nauhaw at inyong pinainom.
Ako'y nasa kulungan at ako'y inyong binisita. Hanggat patuloy nating binabaliwala ang mga utos ng Panginoon, ang kalooban ng Diyos para sa atin, binabaliwala din natin siya. Ano utos ng Panginoon? Patawarin ninyo ang inyong kapwa. Mahalin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Mahalin ninyo ang inyong kapwa. Pero hanggang ngayon, hindi mo kayang mahalin ang iyong kapwa. Pinipili mo lang yung minamahal mo. Diba? Samantalang sabi ng Panginoon, ibigin ninyo kahit yung kaaway nyo. Mahalin nyo pa rin. Lord, ang mahal ko lang yung nagmamahal din sa akin. Pag di ako gusto, di ko rin gusto. Diba? Ganun lang yung ating katwiran. Ano ba sabi ng Panginoon? Mahalin ninyo maging ang inyong kaaway. Kahit yung umuusig sa inyo, kahit yung nang-chichismis sa inyo, mahalin nyo pa rin. Kahit yung taong hindi nyo gusto, yung hindi kayo ibig-ibig, mahalin nyo pa rin. Hindi lang kayamanan ang ipinambayad para sa ating mga kasalanan, kundi ang walang katumbas na halaga na dugo ng Panginoong Hesus. Kaya kapatid, huwag mong sayangin ang kaligtasan mo. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong sayangin ang kaligtasan mo. Sabi ni David, sabi ni Haring David, restore unto me the joy of my salvation. Ini-enjoy mo ba yung kaligtasan mo? Ini-enjoy mo ba yung pagiging Kristiyano mo? Ikaw ba ay masaya na ikaw ay naligtas? Lord, salamat dahil naligtas ako, hindi ko po ito sasayangin. Halimbawa, ikaw mamamatay ka na, tapos binigyan ka ng second chance para mabuhay ka ulit. Anong gagawin mo dun sa pangalawang mong buhay? Sasayangin mo ba ulit? Di ba hindi na? Parang ganun din po yun. Binigyan tayo ng pangalawang pagkakataon ng Panginoon. Binigyan tayo ng pag-asa na meron tayong buhay na walang hanggan. Huwag po natin sayangin ang pagiging Kristiyano natin. Amen? Kaya ka naligtas ay dahil merong layunin ng Diyos para sa iyo. Hindi ka naligtas ng walang dahilan. Kaya ka niligtas ng Panginoon para maligtas din yung mga mahal mo sa buhay. Para maligtas din yung ibang tao. Amen? Kaya kailangan mong linawin sa iyong sarili. Ligtas na ba talaga ako? Kasi kung talagang ligtas ka na, you should have the joy of God's salvation. Amen? Dapat ginagawa mo na kung ano yung pinapagawa ng Panginoon sa iyo. Kapatid, hindi na ikaw ang may-ari ng buhay mo, kundi ang Diyos na. Kasi hindi mo kayang bayaran yung kaligtasan mo. Hindi natin kayang tubusin yung kaluluwa natin na patungo na sa impyerno. Kasi yung ating pong kaluluwa, rimitado na. No? Mariremata na. Di ba ganun yung bagay na nakasanla? Pag hindi yan nabayaran, hindi natubos, mariremata yan. Pagdating ng takdang panahon. Meron niyang due date. At ang due date niyan, pag ikaw ay namatay na. Kapag dumating na yung pangalawang paghuhukom, saan mapupunta yan? Wala kang may pambabayad dyan. Ang tanging makakapagbayad lang yan, ang Panginoon. At kailangan mong tanggapin sa sarili mo, Lord, hindi ko po kayang bayaran yung aking kasalanan. Kaya ikaw ay aking tinatanggap sa buhay. Sa buhay ko. Kasi hindi ko kayang bayaran yung kaluluwa ko. Amen?
Tinubos ka na ng Diyos sa iyong mga pagkakasala. Manampalataya ka na ang dugo ni Kristo ang ipinambayad para sa mga kasalanan. Amen? Again, pangalawa po, number 2 ay sapat na ang dugo ni Kristo. Doon po tayo nananampalataya. Manampalataya ka na ang dugo ni Kristo ay sapat na. Pangatlo, panghuli po, manampalataya ka na tanging si Jesus ang makapagliligtas sa iyo. Sabi dun sa verse 26, ngunit ngayon ay pinapakita ng Diyos na siya'y matuwid at itinuturing niyang matuwid ang mga sumasampalataya kay Jesus. Kung hindi ka ituturing ng matuwid, ay hindi ka maliligtas. Dahil tanging ang mga matuwid lang sa harapan ng Diyos ang maliligtas. At ang katuwiran na iyon ay tanging kay Kristo lang matatagpuan. 1 verse 12. Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya nga sabi natin kanina, ikaw ba'y nananampalataya na ikaw ay anak na ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo? Hindi ka magiging anak ng Diyos kung hindi dahil sa Panginoong Hesus. Masakit mang sabihin, pero kung hindi po tayo anak ng Diyos, tayo ay anak ng diablo. Sasabihin ng Panginoon sa atin, lumayo kayo sa akin, kayong mga anak. Kayo'y sa ama niyong diablo. Sakit eh. Pero alam niyo, kailangan po natin makarinig ng masakit para po tayo matauhan at magising sa katotohanan. Na kung hindi tayo anak ng Diyos, tayo ay nasa kampon ng kadiliman. Kasi meron lang pong dalawa na pagpipilian. It's either kayo po ay nasa panig ng Diyos o sa panig ng kaaway. Wala pong neutral side. Lord, dito lang ako sa gitna. Amen? Walang neutral. Hindi pwedeng minsan mabuti ka, minsan nasa Diyos ka, minsan nasa kadiliman ka. Ang tawag doon, no? Tawag ng Diyos, ng Panginoon doon, lukewarm. Sabi niyo, lukewarm. Maligamgam. Hindi ka talagang tunay na Kristiyano kapag ganun. Amen? Kasi hindi ka tiyak. Hindi ko talaga tiyak kung anak ako ng tatay ko o nanay ko. Diba? Hindi mo talaga sigurado kung anak ka ba ng Diyos. Kung hindi ka ituturing na matuwid, hindi ka maliligtas. Kung hindi mo alam, hindi ka tiyak na ikaw ay anak na ng Diyos. Kapatid, nais ng Panginoon na ikaw ay magkaroon ng katiyakan. Kung nais mo na maligtas mula sa paghuhukom at magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos, ay kailangan mong manatili at manampalataya sa Panginoong Hesus na siya ay ang tagapagligtas at siya ay Diyos ng lahat. Kailangan mo manampalataya na siya ay ang kaisa-isang anak ng Diyos at nag-iisang tagapagligtas ng lahat. Alam na po natin ito, 1:3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino mang sa kanya'y sumasampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tandaan po natin, ang kaligtasan ay hindi po para sa lahat. Ito po ay para lang doon sa sumasampalataya na ang Panginoong Hesus ay ang tanging daan, ang tanging tagapagligtas ng lahat. At siya ay Diyos na nagkatawang tao.
Sa mga oras po na ito, maaari po tayong tumayo. At sabayan po natin ang panalangin. Kung nais mo na magsuko ng iyong buhay sa Panginoon at magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan, maaari mong sabayan ang panalangin na ito. Panginoon, salamat sa pagkakataong ito na ipinaalam mo sa akin ang paraan ng kaligtasan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Inaamin ko na ako'y makasalanan at ako ay taos-pusong humihingi ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Ako ay naniniwala na si Jesucristo ay namatay para sa akin bilang kabayaran sa aking mga kasalanan. Baguhin mo ako sa dati kong mga maling gawain. Tinatanggap kita ngayon, Jesus, bilang aking Panginoon. Pumasok ka sa aking puso at buhay bilang aking Diyos at nag-iisang tagapagligtas. Nakahanda po ako sa tulong ninyo, Ama, na sumunod kay Jesus bilang Panginoon at aking tagapagligtas. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Patuloy po tayo manalangin sa harap ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga kapahayagan sa amin sa umagang ito. Kung ano po yung aming dapat na panampalatayanan sa aming buhay bilang Kristiyano, bilang mananampalataya. Tunay nga na aming pong pinaniniwalaan, Panginoon. Kami ay nananampalataya na ang katuwiran ay galing sa iyo. At ang aming pananampalataya ay galing din sa iyo, Panginoon. Sapagkat kami ay hindi matuwid sa aming sarili lamang, kundi kami ay nagiging matuwid sa pamamagitan mo lamang, Panginoon. Kami ay nananampalataya na sapat na ang dugo ni Kristo na ipinagtubos sa aming mga kasalanan. At wala na kaming ano pang mang maidadagdag upang kami ay maligtas. Panginoon, maraming salamat po sa iyong kaligtasan na ipinagkaloob sa iyong mga anak. Salamat, Panginoon, dahil kami, Panginoon, ay iyong minahal at kami ay iyong pinaawaan, pinahabagan. Na kung kami ay hindi maliligtas, kung hindi naparito ang iyong anak na si Jesus, kami ay patungong lahat sa impyerno at sa walang hanggang kaparusahan. Nananampalataya po kami na tanging si Jesus lamang ang mga pagliligtas sa amin at hindi po ang aming mga sariling gawa, Panginoon. Kami inaligtas sa iyong biyaya, sa iyong grasya, Panginoon, at sa iyong awa. Salamat po, Diyos, sa pananampalataya na iyong niligay sa aming puso, sa pamamagitan ng iyong salita at ng banal na Espiritu na nagpapaunawa sa amin ng iyong kalooban sa aming buhay. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Wala po ay magsabi ng Amen. At Diyos po ang kapurihan, palapalan natin ng Panginoon.